Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw pag-uusapan natin yung hinaing kaso laban sa Vice Presidente kay Sara Duterte, mga tagapanood, no? Dahil sinabi ng isang sikat na abogado, kilalang abogado ito, mga tagapanood, ito'y nagpanalo sa kaso ng TVJ noon para mabawi nila ang kanilang title na Itbulaga. Nagaling po ito sa Divina Law of Office. Ito po si Attorney Buko, mga tagapanood, dahil sinabi niya po na malabo pong ma-impeach ang Vice Presidente dahil po sa dami ng kasong isinampa po nila at iba pong kaso doon ay wala pong kinalaman sa trabaho ngayon ni VP Sara. Dahil yung ibang kaso daw na isinampa nila laban sa Vice Presidente ay ito'y noong pang mayor si VP Sara sa Davao. Kaya naman sinabi ni Attorney Buko na baka maibasura lang ang sinampa nilang kaso pag dininig ito ng hahawak sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Narito ang full video, mga tagapanood. Sama-sama nating panoorin at bigyan ng komento, reaction. Dahil sa mga atat na atat kayo, hindi nyo mapapabagsak at mapapa-impeach sa pwesto ang ikalawang Pangulo. Sa isang pambihirang pagkakataon, kinumpirma na ng veteran lawyer na si Attorney Buko de la Cruz na imposibleng mapa-impeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil bukod sa kulang na raw ito sa oras, mukhang mali pa ang ilang mga kasong isinampa laban sa Vice Presidente. Ito nga raw ang shocking revelation na tiyak ikagugulat ng ilang mga taong pilit pinababagsak ang Vice Presidente at di umano'y atat na mapababa ito bilang Vice President. Ayon sa senior partner ng Divina Law Office, mukhang mahihirapang mapatunayan na dapat mapatalsik si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang ikalawang Pangulo ng bansa dahil ang mali raw ng mga taong nagsampa ng kaso laban rito ay masyado nilang dinamihan ang reklamo sa ikalawang Pangulo na siyang magdudulot ng pagtagal ng pagdinig ng Kongreso at ng Senado sa di umano'y magiging impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo. Bukod pa raw dito, may inihaing kaso laban kay Vice President Sara Duterte na hindi naaayon sa kanyang posisyon bilang Vice President dahil ang kasong isinampa ng ilang individual ay reklamo noong ito pa ay City Mayor ng Davao na malamang ibabasura lang raw ng mga tatayong husgado sa impeachment trial na mangyayari kung sakasakali. Ang biggest twist pa raw dito, mukhang hindi uunahin ng mga mambabatas ang nilulutong impeachment laban kay VP Sara dahil bukod sa samot-saring organisasyon na magsasagawa ng rally laban rito, mukhang mahihirapan raw makakuha ng 1/3 na boto mula sa Kongreso ang mga mambabatas na pilit pinabababa sa pwesto ang ikalawang Pangulo. Para rin sa senior partner ng Divina Law Office, kumpiyansa ang maraming tao na hindi ito matutuloy dahil hindi pa tapos ang deliberasyon ng 2025 budget na dapat raw unahin ng mga mambabatas. Kaya't bukod sa kulang na sa oras, wala pang ganong taong makukumbinsi ang mga mambabatas. Hindi raw naisip ng mga mambabatas na binigyan lamang nila ng immunity si VP Sara from any impeachment cases sa loob ng 1 taon dahil oras na mabasura ang reklamong pagpapatalsik dito sa pwesto. 1 taon siyang hindi pwedeng kasuhan ng kahit na sino mang mambabatas ayon mismo sa pinagtibay na saligang batas ng Pilipinas. Ang video po na ginawa natin ng reaction ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Para mapanood po yung video na to na walang putol-putol, di po kagaya ng ginagawa natin na pinuputol dahil reaction video po ito, bisitahin lang po yung channel ni Showbiz Fanatics, mga tagapanood. Nasa description po yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin, mga tagapanood. So balik tayo dun sa issue, no? Malinaw na walang pupuntahan yung pagiging atat ng mga kongresista na to na patalsikin si VP Sara Duterte dahil pag nagkataon nga naman, sabi ni Attorney Buko, na naibasura yung impeachment complaint laban sa kanya, 1 taon siyang hindi nila pwede kasuhan, di lalong magkakaroon ng immunity yung Vice Presidente at magkakaroon ng pagkakataon para mabalikan naman sila. So
Dahil sa pagiging sunod-sunuran nila sa tinagurian nilang tatay ng kongreso ko, no, ayon pa kay Stella Kimbo, na ito daw po si Martin Romualdez. Masyado silang naging sunod-sunuran na tanggalin yung magiging harang sa kanilang dadaanan pagdating ng 2028 presidential election. Kaya yan, bumabalik po sa kanilang lahat. Tingnan po natin mga tagapanood kung sino yung mga talagang nagpupursige na pabagsakin ang mga Duterte. At lalong-lalo na po yung ating vice presidente na si Sara Duterte. Di ba? Yung mga pinakulong po at kinasuhan noong ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Yun po yung mga naghihimagsik ngayon mga tagapanood na talagang pabagsakin po sila dahil hindi nila matanggap na nabisto yung kanilang mga kalokohan noon, na naipakulong po sila ni Tatay Digong. Kaya ang pinagdidiskitahan nila ngayon, baka nga naman manalo sa pagiging presidente ito si VP Sara, talagang ngayon pa lang hinahadlangan na nila. Pero lahat po yan, tumalbog lang po sa kanila, bumalik lang po sa kanila yung mga kalokohang pinag-aagawa nila. So tungayan natin yung full video sa panayam po o sa sinabi po ni Attorney Buko patungkol po sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte. You did not miss the big news about the first impeachment case filed over at the lower house. We're talking about 5 of the 6 grounds being present. We're talking 24 articles of impeachment presented in the complaint from the more recent events, some reaching back into the past. What do you make of all of this? Will it hold water? Is there enough in the complaint to hold water? Well, we assess it based on 2 criteria, matter of form and matter of substance. No? As to form, it suffers from a bad timing. Mukhang mali po ang timing ng pag-file. You have to understand that there is a prescribed period for Congress to act on impeachment complaints. And if they fail to act on it or they are not able to vote on it or endorse it, it is deemed denied or shelved, in which case, the one year ban will apply. So for 1 year, you cannot file any impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So that's on as to form. No. Also as to form, the more articles or grounds you raise, the lower the chances that you get one to pass, no, because it will take so much time to deal with all of these grounds. It's better to choose 1, 2, or 3 grounds, focus on those strong grounds, so as to focus the effort. No? You need votes. You need to convince at least 1/3 of the House to endorse the complaint. Right, Attorney And Buko. as to substance, hindi paramihan ng grounds Kailangan it has to amount to a breach of the Constitution. Kinakailangan high crime, not an ordinary crime, not a simple crime. It must rise to the level of high crimes. So hindi paramihan. For an impeachable officer, the President, the Vice President, and the Constitutional Commission officers, the only way to hold them accountable is by impeachment. But you need to study it carefully because, as I said earlier, if you file a weak one or a defective complaint, instead of holding her accountable, you're giving her immunity for 1 year. No, if you file the wrong complaint, a haphazard complaint, a defective complaint, you're correct in your observation. No, may mga isinama doon na pangyayari hindi pa siya Vice President. So obviously hindi yun pwedeng isama sa impeachment complaint dahil ang impeachment complaint dapat nakatutok lamang sa mga ginawa niya na paglabag sa konstitusyon nung siya ay pangalawang pangulo na ng Pilipinas. In short, mga tagapanood, ayon pa kay Attorney Buko, ito po ay nanggaling sa bibig niya, no, na wala pong mangyayaring impeachment talaga. Dahil ang ginawa nila is paramihan ng kaso Di ba? Pati yung mga kaso noon, sinampa nila na hindi pa vice presidente si VP Sara, pinail din po nila mga tagapanood. Ang dami lang kasong isinampa doon. Hindi naman daw paramihan ng kaso, kundi pabigatan ng kaso. Kahit 1, 2, 3 lang, basta mabigat na kaso na patunayan na nilabag ng vice presidente. Yun po yung titingnan, hindi yun sa dami ng kaso. In short, mga tagapanood, dinamihan lang talaga nila yung kaso para makapamili sila doon kung alin yung tatayo sa husgado na isinampa nilang kasong impeachment laban sa vice presidente. So, para sa akin mga tagapanood, hindi sila talaga nag-iisip. Gusto lang talaga nilang siraan at wala talagang habol na impeachment mga tagapanood. Ito ginawa talaga nila para lang masiraan si VP Sara Duterte sa mga
taong sumusuporta sa kanya. Well, hindi naman nangyari dahil lalo sila ang nasira sa mata ng mamamayan. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.